ba? May partida ka ba, BBM? Sino? Ilabas mo na. You came out. Sabi mo, ikaw ang nag-discover ng mga flood control. That's not true. You only acted because the U.S. State Department issued a report and told you that this cannot go on. This cannot go on. And then the World Bank also issued a comment. And I predicted it months ago na ang Bureau of Customs is also very corrupt. Ayaw mo naman galawin o lumabas na naman sa US State Department report that the Bureau of Customs is also very, very corrupt. Sino ang patron o padrona ng Bureau of Customs? Marami nagsasabi. Si First Lady daw. Oh, that's the first time I'm saying it, because I have to say it. Hindi po ako pwedeng magtago. At kung ito po ay mali na information, I am requesting BBM and the First Lady to cut this snake's head now para masatisfy ang tao na hindi sila kasabwat sa mga massive na korupsyon na ito. Kasi po, buhay na ng Pilipino na kataya dito, hindi po politika. Dati po, sasabihin ng tao, maski sino naman ang upo dyan, parehas lang sila magnanakaw. Ngayon, nakaranas ka ba ng gutom na ganito? Tanungin mo pamilya mo. Mag-graduate yung mga anak mo? Akala mo may trabaho pa? Wala nang trabaho. Akala mo kahit ka ng kayod ngayon para mapatapos mo yung anak mo? Pagka-graduate, maahon ka? Wala nang trabaho. Another 3 years, wala nang trabaho. Foreign direct investment, minus 40.5%. Wala na. Amerika na lang at Japan, nandito pa rin yung mga investments nila. Stock market just crashed. Ilang taon na ako, mula bagong abogado ko, bumibili ng stocks, ipon. Ngayon na ako nakakita at nakaramdam ng lugi na ganito. Less than 6,000 points. Ang bagsak ng stock market. Sino ang mag-i-invest sa Pilipinas? Kung ganito, ang korupsyon ng BBM administration, ito ang sanhi lahat ng kahirapan nating mga Pilipino. Attorney, dito po sa sasagawang rally ng Rally for Transparency and for Better Democracy ng Iglesia ni Cristo, sa tingin po ninyo, ito ba'y makatutulong? Talagang makakatulong po. Kasi yung sinasabi ko nga, wag na po tayong titingin lang tayo at sasabihin lang natin na pare-pareho lang yan sila lahat. Hindi po. Matindi po itong dinadanas nating kahirapan ngayon ninyo. Kasi sabihin nyo na naman na okay lang ako magsalita kasi I don't go hungry. I feel this way for you because I see it, di ba? Eh kami nga itong hindi nagugutom, araw-araw may kinakain kami, nararamdaman namin yung gastos sa grocery, ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng gasolina, akyat na naman, kayo pa kaya? Kaya ginihikayat ko tayo na mag-livestream man lang kayo na protesta. Kung ayaw nyong makaalis, wala kayong pamasahe. Saan kayo malapit? Pumunta kayo doon sa Luneta. Malapit, punta kayo doon, 16, 17, 18. Sa EDSA, kung malapit kayo doon. O kung kaliwa kayo, sige, doon kayo sa kaliwa, sa Mindiola kayo. Bahala na kayo kung kakamping kayo, kahit anong kulay nyo. O wala kayong kulay. Tumayo na kayo para sa bayan nyo. Dahil wala ng panahon. Wala ng panahon. Kailangan alam ng buong mundo at ni BBM at ng First Lady na ayaw na natin ng ganitong sitwasyon at kahirapan ng ating bansa dahil sa korupsyon. Kailangan po talaga iparinig natin sa kanila. Kasi parang si BBM, hindi niya na-feel Pansin nyo, parang kakaway-kaway po siya sa Cebu ba? Parang, ano ba ini-expect mo? At, mamahalin ka ng tao, yayakapin ka na, ay, BBM, we love you. Tingnan mo nangyari sa'yo sa Cebu. Parang ang tingin ng tao sa'yo, nakakadiri ka. Punta-punta ka pa dito. Bahaan na kami, nangamatay na kami dito. Padalan mo lang kami dito ng 5,000 pang tayo ng bahay namin. Alam mo, kami mga Bisaya ba? We are sick and tired of being treated like we are poor, we are second-class, third-class citizens of this country. Dinagdagan mo pa. Attorney, BBM, talaga, kung babawi ako sa sunod na eleksyon, mga Bisaya dyan, kakampanyahan ko talaga against your candidate. Attorney,